Sa ika-88 na anibersaryo ng pagdaraos ng UN General Assembly o UNGA, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng multilateralism o kolaborasyon ng mga bansa tungo sa pagkamit ng mga layunin nito. May kabuang report si Alvin Palobello. Pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang delegasyon ng Pilipinas sa ika-80 sesyon ng United Nations General Assembly sa New York City. Nanawagan si Lazaro sa harap ng international community sa kahalagahan ng multilateralism sa gitna ng mas komplikadong pagsubok sa mga rehiyon. Bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinarating din ni Lazaro ang katayuan ng Pilipinas sa mga isyong kinaharap sa buong mundo. Humanitarian access must be restored without restrictions. Children, women, and innocent civilians must be saved from further violence. Healing must begin. The two-state solution is the only viable diplomatic solution for sustainable peace. Sinusubukang makuha ng Pilipinas ang pwesto sa UN Security Council upang mas mailathala ang mga isyong kinaharap ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. The Philippines is committed to contribute to the Security Council in a manner that takes into account the views and concerns of the general UN membership and other principal organs of the United Nations. When it acts for the interest of humanity, it is a fulcrum of change, a force for good, and a bastion of hope for populations trapped in hopeless situations. Samantala sa sidelines ng UNGA, nagkaroon ng 35 bilateral meetings si Lazaro sa iba't ibang counterparts na bansa sa pakikipagkasundo sa larangan ng kalusugan, environment, renewable energy at seguridad, kasabay ng paglabi sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028, nakapaglagda rin ng kasunduan ng Pilipinas sa Hungary, Panama, Maldives at Togo sa pagpapalakas ng relasyon kabilang na ang climate actions at pagtatatag ng political consultations. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.